Hello at maligayang pagbabalik sa Paldo Recaps Channel. Isang paalala lang dahil may spoiler sa pambungad na video. Manatili pong manood dahil umpisahan na natin. Nagumpisa ang kwento kay Brian, hawak pa rin ang dagwang kamay, ay naglalakad sa kalsada na puno ng galit at wala sa sarili. Tumalon siya sa bakod at bumagsak ng malakas sa kabila. Habang isang lobo ay dahan-daang lumilipad sa hangin, nagpatuloy siya sa isang abandonadong lugar kung saan ang ingay ng preno at putok ng baril ang nagdala sa kanya diretso sa kaguluhan. Nagbabarilan ang magkalabang grupo ng malapitan. Nang tamaan ang dalawang lalaki sa isang kotse, sumalpok ito sa fire hydrant, bumaligtad, at bumagsak bilang isang kumukulong wreck. Pan ng puot, tumalon si Brian sa ibabaw ng SUV at binasag ang windshield gamit ang kanyang armas. Dahil dito, napilitang lumabas ang isa sa mga armadong lalaki at hinabol siya habang nagpapaputok ng bala. Yumuko at umiwas si Brian, muntik nang masagasaan ng dumadaang forklift. Nagpatuloy ang makina at tumagos ang mga tinidor nito sa SUV, na tumama at tumagos sa driver sa loob. Nakaligtas ang kasama nito, ngunit siya naman ang bumaril kay Brian sa likod at leeg, dahilan para siya ay bumagsak sa kalsada. Sa kabutihang palad, nadala siya kaagad sa ospital at naoperahan, habang si Sia ay naghihintay sa labas, umiiyak ng labis. Iniwan ni Detective Dennis ang kanyang calling card sa ward, at makalipas ang ilang oras, nagising si Brian. Sa rehabilitasyon, lumabas ang masakit na katotohanan, na wala ang kanyang boses. Nang bigyan siya ng electrolarynx, sinubukan niya ito ngunit agad niya itong itinapon sa galit habang yakap siya ni Sia. Nang makalabas na siya, sa daan pa uwi ay nakita niya ang isang lalaki na naglalaro kasama ang kanyang anak sa parke. Agad bumalik ang emosyon, lalo na nang makita niya ang isang bata na may ibinigay sa isang matanda malapit sa isang plate ng pulis. Yumigting ang galit niya at pinunit ang kwintas mula sa kanyang leeg. Sa bahay, hinalikan siya ni Sia sa pisngi, pero binalikan siya ng alaala ng kanyang anak, ang masayang yakap, paggulong sa damuhan, ang kanilang Pasko na magkasama. Sa loob ng bahay, bumagsak siya at napaiyak, bago biglang nagwala at hinanap sa mga istant hanggang matagpuan niya ang dyaryo na nagulat na isang batang lalaki ang namatay sa barilan ng gang. Nilamon ng dalamhati, pinunit-punit niya ang dyaryo. Walang magawa si Sia kundi umiyak din, habang si Brian ay tahimik na lumakad palayo. Kinabukasan, nakaupo siya, tahimik na umiinom. Dahil hindi na siya maabot, nag-text si Sia para hingi ng susi, at sumagot lamang siya ng isang salita. Naiwan siyang mag-isa at pumunta sa kwarto ng kanilang anak, mahigpit na hawak ang mga kumot na parang niyayakap muli ang bata. Sa bakuran, tumitig siya sa malayo, naaalala ang araw na lumapit ang kanyang anak at humiling ng tulong sa kanyang bisikleta, yung may nakatali pang lobo. Na-video pa iyon ni Sia, puno ng saya. Ngunit biglang sumabog ang putukan ng gang sa tapat ng kanilang bakuran. Tinamaan ng ligaw na bala ang kanilang anak habang sila'y nakayuko para magtago, at doon gumuho ang kanilang mundo. Ang alaala ng sigaw na iyon ay biglang bumalik sa isip ni Brian, nanginginig. Bumalik siya sa kanyang tahimik na sulok, tinipon ang mga bote ng alak na matagal na niyang nilulunod ang sarili. Pagkatapos, mabigat ang mga kamay na hinaila ang kumot na nakatabing sa stand, at lumantad ang lumang bisikleta ng kanyang anak. Matagal niya itong tinitigan, pinapahiran ng alikabok, at muling nilamon ng dalamhati. Matagal nang naghihintay si Sia sa loob ng sasakyan, kaya't sa huli pumasok na siya at nadatnan si Brian na nilalamon pa rin ng dalamhati, abala sa paggunita sa pagkamatay ng kanilang anak. Nagpadala siya ng text na nagsasabing miss din niya ang bata, ngunit tinignan lang iyon ni Brian, itinapon ang cellphone, at nagpatuloy sa pagkukumpuni ng bisikleta. Sa puntong hindi na niya kaya, kinuha ni Sia ang calling card ni Detective Dennis. Pero sa halip na siya, si Brian mismo ang nagpunta sa detective.
Habang naghihintay sa opisina, napansin niya ang isang board na may listahan ng mga pinaka-wanted sa Las Paloma. Kinuhanan niya ito ng larawan, hanggang sa napatigil siya sa pamilyar na mukha ng taong bumaril sa kanya. Bago pa man dumating si Dennis, tahimik na siyang umalis. Pagbalik sa bahay, iprinint niya ang litrato ng pinuno ng gang at ipinaskil ito sa board, kasama ng mga larawan ng kanyang grupo at isang drone shot ng kanilang hideout. Binilugan niya ang isang petsa sa kalendaryo, pinaikot ang pendulo na parang countdown, at sinimulan ang muling pagbubuo ng sarili, pisikal at mental. Pinag-aralan niya ang mga teknik sa labanan gamit ang kutsilyo, sinanay ang sarili sa isang dummy, at tiniis ang matitinding workout habang si Sia ay walang magawa kundi panoorin siya, luhaan. Bumili pa siya ng inabandonang Lamborghini at ginawang sariling armored vehicle, nilagyan ng welded rails at mga nakatagong kompartimento. Ngunit patuloy pa rin niyang binaliwala ang sakit ng asawa. Sa shooting range, pinatalas niya ang kanyang pagbaril, hanggang sa maging bihasa gamit ang pump-action shotgun. Sa bahay, nakikinig siya sa mga dispatch call ng pulis para masubaybayan ang kilos ng gang. Nang tuluyang bumigay si Sia, niyakap siya bago nag-impake at umalis, hinayaan lang niya ito, walang imak. Sa halip, mas lalo siyang nagpakalubog sa pagsasanay, pagbabaon ng kutsilyo sa dummies, pag-eensayo ng combat maneuvers, at paulit-ulit na pag-drift sa lupa hanggang sa lumino ang kontrol niya sa sasakyan. Lumipas ang mga buwan. Sinubaybayan niya ang mga galaw ng gang gamit ang mga nakatagong kamera, iniipon ang kanilang mga larawan na nagsilbing gasolina sa kanyang walang humpay na training. Nagbunga ang kanyang disiplina. Sa turf, tuluyan na niyang na-master ang drifting, paikot sa mga hadlang, at doon siya muling napangiti matapos ang mahabang panahon. Sa firing range, lalo pang tumindi ang bagsik ng kanyang putok. Ngunit patuloy pa rin siyang binabagabag ng mga multo ng nakaraan. Sa mall, nakita niya ang isang batang kamukha ng kanyang anak. Hindi niya napigil ang yakapin ito, halos maluha, ngunit agad siyang hinayla palayo ng ina ng bata. Ilang sandali pa, hindi niya pinansin ang text ni Sia. At dumating ang sandaling hinarap siya ng tadhana. Natanong niya mismo ang leader ng gang, ang mismong taong bumaril sa kanya, napapaligiran ng mga bata at tumatawa na parang isa ring mabuting ama. Sumiklab ang galit kay Brian, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang patalim, handang umatake, ngunit pinigilan niya ang sarili at pinagmasdan lamang ang lalaki habang papunta ito sa kanyang kotse. Ngunit biglang umatake ang isa sa mga tauhan, tinayra siya mula sa likod at pinabagsak. Lumapit ang kasintahan ng boss, nagbukas ng lata, at ibinuhos ito sa kanya na parang basura bago sila umalis kasama ang pinuno ng gang, iniwang duguan ang pride ni Brian, nagngangalit, at mas determinado kaysa dati. Sa kanyang tagwan, ibinuhos ni Brian ang galit sa training dummy, sinaksak, pinagsusuntok, at sa huli ibinato ang kutsilyo sa litrato ng leader ng gang na nakapaskil sa pader. Ilang sandali pa, pumasok siya sa isang bahay sa bintana, anabangan ang isa sa kanyang mga target, at binanatan ito sa mukha hanggang sa bumagsak sa railing at lumagapak ng malakas sa sahig. Sa tirahan ni Brian, nakabitin ang bihag, nakagapos at may takip ang bibig. Suot ang welding mask, pumasok si Brian, tinamaan ito ng headbutt, saka pinutol ang tali at hinayaang bumagsak. Pilit niyang pinaupo ang lalaki sa mesa na puno ng litrato ng gang at inutusan itong isulat ang mga operasyon nila. Nang tumanggi, agad siyang binigyan ng mabagsik na aral, bago muling inalok ng pagkakataon. Sa halip na makisama, inihagis ng bihag ang mga papel sa mukha ni Brian, nakalaya, at sumugod gamit ang kutsilyo, nasaksak si Brian sa hita habang sila'y nag-aagawan. Nagpatuloy ang bakbakan mula kwarto hanggang kwarto. Binagsakan ni Brian ang kahon ang kalaban, sinaksak ng distornilyador sa tagiliran, at itinulak hanggang laundry area. Gumanti ang kriminal,
gamit ang washing machine bilang panangga at sandata. Nalock pa nito si Brian sa chokehold, pero nakawala siya sa pamamagitan ng siko, ibinangga ito sa dingding, at pinaghahampas ng mabibigat na suntok hanggang sa tuluyang mawalan ng malay ang lalaki sa ibabaw ng mesa. Lupaypay at paylay, bumagsak si Brian sa upuan. Dumating na ang matagal nang nakabilog na petsa sa kanyang revenge calendar. Naghanda siya, bulletproof vest, mga bala sa dibdib, at isang sulat na isinulat sa papel. Bago umalis, tumigil siya sa kwarto ng anak, kinuha ang maliit na laruan na tumutugtog, saka tuluyang lumabas. Habang nagmamaneho, nadaanan niya ang apartment ng kanyang hiwalay na asawa at nakita itong nagpipinta. Bumasag iyon sa kanya, at tahimik siyang lumuha. Kahit paylay, dumiretso siya sa puntod ng anak, naglatag ng nakabalot na regalo, at yumuko bilang paggalang bago muling umalis. Kinagabihan, nakaramdam ng kakaiba si Detective Dennis sa kanyang bahay. Nang armado at handang roomspond, natagpuan niya ang kasapi ng gang na pininsala ni Brian, nakahandusay at walang malay sa kanyang sala, kasama ng isang sobra. Sa loob nito, mayroong Christmas card mula kay Brian, nakasulat na tatapusin na niya ang hindi nagawa ng detective. Nakapaloob din ang isang flash drive na naglalaman ng masusing profiles, litrato, at mga tala tungkol sa network at operasyon ng gang. Samantala, naglilibot si Brian sa syudad, nakikinig sa chatter ng police dispatch. Nakita niyang may dalagang ninanakawan, pero noong una, dumiretso lang siya. Ilang saglit pa, nilamon siya ng galit, bumalik siya, pinagdikit sa pader gamit ang kanyang sasakyan ang mga magnanakaw, at walang awang sinaksak ang isa bago siya tumakas ng paylay. Isa sa mga tauhan ng gang ang umakyat sa bubong ng kotse ni Brian habang siya'y nagdadrift sa kalsada. Nang tutukan siya ng baril sa bintana, bigla siyang nagpreno, inagaw ang armas, at nagpaputok. Dumulas pababa sa windshield ang kalaban, duguan, habang si Brian ay nataranta at napasuka. Maya-maya, dumaan siya sa kuta ng gang at inihagis doon ang mga pinutol na daliri ng isa sa mga miyembro. Nagngit-ngit ang leader sa nakakatakot na mensahe at nagsimula ng gyera sa kalye. Nagkagulo ang mga putukan, at pati mga pulis na damay sa ligaw na bala. Sumugod si Brian sa gitna ng kaguluhan, binabangga at binabaril ang mga tauhan ng gang, pero may isa na nakapag-video habang siya'y nagdadrift sa gitna ng labanan. Pinanood mismo ng boss ang live stream habang patuloy na pinupuksa ni Brian ang kanyang mga tao. Nakita niya ang isang babaeng pulis na sugatan, kaya't pinasakay niya ito. Pero tinamaan muli at namatay kahit anong gawin niya. Habang papaalis, sinagasaan niya ang lalaking nagla-livestream. Nang gumapang ito para kunin ang cellphone, inapakan ni Brian ang kamay niya. Inikot ang camera para ang boss mismo ang makakita sa nalalagutan niyang tauhan, saka pinaputukan bago tuluyang tumakas. Ipinasa ng boss ang video sa kanyang pangunahing hitman, na abala noon sa pananaksak ng isa pang biktima. Habang pinupunasan nito ang kanyang machete, dumaan si Brian at sinadya pang magtagpo ang kanilang mga mata, isang tahimik na babala. Ilang sandali pa, huminto si Brian para hawakan ang laruan ng kanyang anak bilang lakas ng loob, pero bigla siyang binangga ng SUV mula sa likod. Bagaman yumanig sa kanya, agad siyang nagpatuloy, habang humahabol ang gang. Yumigting ang habulan sa masisikip na kalye. Nagpaputok si Brian habang papalapit ang SUV. Sa matalim na drift, nataman niya ang isa sa mga barilero bago muling bumilis. Isa pang sasakyan ng gang ang sumubok magharang, pero binangga niya ang truck habang nagpapaputok. Sumalpok naman ang SUV sa kanya, dahilan para maitulak ang truck sa gilid. Napatay niya ang isang tauhan na nakakapit sa likod bago tuluyang sumalpok ang SUV ng direkta sa isang van. Pero may isang biker pa ring humahabol, nagpapaputok ng bala. Hinawakan ni Brian ang braso nito habang nagpaputok, nakipagbuno,
at saka isinabli ito sa poste sa gilid ng kalsada hanggang sa maduraj. Samantala, bumaliktad ang kotse ng hitman malapit doon, gumapang itong sugatan at duguan. Sa kabilang banda, pinakikinggan ni Detective Dennis ang mga ulat sa radyo habang inaaral ang mga file na iniwan ni Brian. Sa kuta ng gang, ginaising ng boss ang kanyang kasintahan, habang si Brian naman ay nagpapahinga sandali at binubuklat ang cellphone na nakuha mula sa isa sa mga tauhan. Doon niya nakita ang mensahe na nagpapatawag sa lahat ng miyembro pabalik sa headquarters. Yumangay ang kanyang determinasyon, isinabit ang coat, sumakay sa motorsiklo, at dumiretso. Habang nagsisidatingan ang convoy ng gang, pumasok siya sa gusali bago pa tuluyang magsara ang mabigat na pinto. Agad siyang nagtago at nagbukas ng putok, sabay bagsak ng dalawang kalaban sa sahig. Habang nagkakagulo ang mga tauhan ng gang, hinugot ni Brian ang shotgun mula sa kanyang bag at pinaputukan ang sarili niyang motorsiklong tumatagas ang gasolina. Sumiklab ito, kumalat ang apoy papunta sa isang kotse ng gang at nagdulot ng malakas na pagsabog. Tinangkang gumanti ng mga sugatang tauhan, pero pinabagsak sila ni Brian nang walang awa bago siya umakyat sa itaas. Samantala, nagsasayaw pa ng walang kamalay-malay ang boss at ang kanyang kasintahan habang tumutugtog ang musika. Dumagsa ang mga tauhan sa hagdanan, ngunit sinalubong sila ni Brian ng harapan, pinaputukan ang kanilang ulo at pinababagsak ang mga katawan. Dalawa pa ang sumugod, ang isa'y binaril niya, ang isa na may binugbog at inihagis pababa ng hagdan. Isa pang grupo ang rumatsyade sa pinto, pero agad na naduroj sa malakas na putok. Nang may nakalusot, sinaksak ito ni Brian ng malalim sa dibdib at tinapos ang buhay. Ginamit pa niya ang isa bilang panangga habang nililinis ang buong silid. Nang maubusan siya ng bala, hinarap niya ang natitirang kalaban gamit ang kamao, pinabagsak at inihagis hanggang sa unang palapag. Tinamaan siya ng isang bala sa vest, nagpabuwal sa kanya ngunit hindi siya tuluyang natalo. Gumanti siya ng putok at pinaslang ang mga salarin, pagkatapos ay naglatag ng wire bomb sa pasilyo bago tuluyang sumugod papunta sa silid ng boss. Doon siya sinalakay ng gunman mula sa SUV, ibinangga siya sa bar. Nagkaroon sila ng marahas na bakbakan, sinalag ni Brian ang mga suntok, ibinagsak ang kalaban sa mesa ng bilyar, at pinaghahampas ng mga bote. Dumating ang mga reinforcement pero nadali ng wire bomb na sumabog at pinadapa sila. Sinamantala ni Brian ang pagkakataon at sinaksak ang balikat ng gunman. Nagpatuloy ang kanilang buno, nag-crash sa mga harang, hanggang makuha ng hitman ang baril at nagpaputok ng malapitan, tinilapon si Brian. Dumating si Detective Dennis sa oras, muntik pang madamay sa putukan. Yumuko siya at gumanti ng putok, tinamba ang mga kalaban. 3 tauhan pa ang sumugod, pero pinuruhan niya isa-isa. Habang sumusulong sa loob, sa wakas ay nagharap sila ni Brian. Nagtutok sila ng baril sa isa't isa, pero ibinaba ang mga ito at nagpa siya na magsanib puwersa. Biglang sumugod ang kasintahan ng boss, nagpaputok ng baril. Tinamaan si Brian at gumapang papunta sa taguan habang napilitan si Dennis na umatras. Sa isang tango ng detective, sumalakay si Brian mula sa likuran at tinutok ang baril sa ulo ng babae, ngunit nagdalawang isip siya. Hindi siya nagatubili. 4 na putok ang umalangaw-ngaw, 2 kay Brian, 2 kay Dennis. Sugatan at galit, sinupil ni Brian ang natitirang lakas at pinaslang siya. Wasak at paylay, pumasok siya sa silid ng boss. Itinaas niya ang baril, pero mas mabilis ang kalaban, binaril siya at napaluhod. Lumapit ang boss upang tapusin siya, ngunit biglang ramagasa si Dennis at pinaputukan ito sa likod. Pinaganya ng matinding galit, dinamba ni Brian ang boss, binugbog ito ng paulit-ulit, at pinigilan ang leeg nito. Habang naglalaro sa kanyang isipan ang mukha ng kanyang anak, lalo niyang hinigpitan ang pagkakasikal, ibinuhos ang lahat ng sakit at galit sa huling paghihiganti.
Unti-unting humina ang paglaban ng boss hanggang sa tuluyan na siyang nanlambot, wala nang buhay sa malamig na sahig. Sa pagtatapos ng labanan, bumagsak din si Brian, agad na nilapitan ng detective habang lumulutang ang isip niya sa mga alaala ng masasayang araw kasama ang kanyang pamilya. Samantala, si Sia ay nakatayo sa sementeryo, mahigpit na hawak ang liham na iniwan niya. Doon, inamin ni Brian na hindi niya kayang takasan ang dalamhati, hindi niya kayang magpatuloy. Humingi siya ng tawad sa sakit na dumistansya sa kanila, tinanggap ang sisi sa lahat, at paulit-ulit na sinabi kung gaano niya kamahal at gaano niya kamiss si Sia at ang kanilang anak, mga salitang dumadagandong na parang huling pamamaalam. At para sa mga nanatili hanggang dulo, oo, Ford yun, hindi Lambo. Pero sige, masaya sigurong makita yan sa comments. Ano sa tingin ninyo? Tama ba o hindi ang sariling paghahanap ng hustisya gaya ng ginawa ni Brian? Mabigat na tanong, at gusto kong marinig ang opinyon nyo. Maraming salamat sa panonood at sa patuloy na suporta. Maraming salamat sa panonood. At kung bago ka pa lang sa channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated tayo sa mga bagong videos na ilalabas natin in the future.